Hindi ba't kadalasan ang ating mga pangarap ay nalilimitahan ng ating kapasidad? Minsan ang dami-dami nating mga naidadahilan. Kulang sa pera, kulang sa talent, kulang sa pagkakataon, di kasi nabigyan ng break, wala kasing tumutulong. Para bang wala nang pwedeng magbago at hanggang doon na lang talaga. Madami na tayong nadinig ng mga success stories mula sa mga negosyante na nagsimula sa maliit na puhunan. Mga may kapansanan na naging matagumpay, mga dating walang-wala pero naging mayaman. Ibig sabihin nito, ang tagumpay ay talagang posible. Minsan nakausap ko ang isang mentor, sabi niya, ano ang gusto mong gawin kung ang pera ay hindi problema? Akala ko nung una, bibigyan ako ng pera na magagamit ko habang buhay. Yung pala hindi. Ang layunin ng kanyang pagtatanong ay para mabuksan ng isip ko na kadalasan nalilimitahan din ang pangarap dahil sa limitadong kakayahan. Kung nakakaranas ka ng parang wala nang pwedeng mangyari, magandang isaalang-alang mo, sinasabi ng Bible na huwag kang mangamba dahil akong Diyos mo, palalakasin kita tutulungan, iingatan kita sa pamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Kapag ang ating ginagawa ay maliwanag na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo dapat mangamba at hindi tayo dapat maglagay ng limitasyon. Kulang man ang ating kakayahan, nandiyan naman ang kasapatan ng ating Diyos. Maaaring bigyan kanya ng lakas, pwede din namang tulungan kanya na gawin ng isang bagay o siya na mismo ang kikilos. Naalala ko yung story na Footprints in the Sand. Minsan may naglarawan sa buhay na parang paglalakad sa dalampasigan at yung relasyon sa Diyos ay makikita sa mga bakas ng paa sa buhangin. Minsan nagtampo ang tao sa Diyos, sabi niya, bakit kapag maayos ang buhay ay dalawang pares ang bakas ng paa at kapag mahirap naman ay isa na lang? Inakala ng tao na kaya iisang pares na lamang ang bakas ay dahil iniwan na siya ng Diyos. Sumagot ang Diyos at sinabi na, hindi kita hiniwan. Iyon ay ang mga pagkakataon na ikaw ay nanghina, kaya binuhat na kita. Madali nating makalimutan na ang Diyos ay nandyan para sa atin, kahit sa mga mabibigat na suliranin, kasama natin siya. Kaya't sa susunod na parang nawawalan ka ng pag-asa at ayaw mo ng mangarap, alalahanin mo na hindi ka iiwan ng Diyos. Kaya, asa ka pa?